Posible nga kaya na itong si James Laput ng Magnolia ay mapunta dito sa San Miguel Beer. Alam nating lahat na itong San Miguel ay naghahanap ngayon ng isang pwedeng i-trade para dito either kay Motau Tua o Vic Manuel. May mga nagsasabi na hindi na talaga satisfied ang management dito sa performance ni Tautua at ito nga si George Ganet mismo nagsabi na ang playing time ni Fajardo ay nakadepende kung gaano kaganda ang magiging laro ni Tautua. At maliwanag na rin kung anong ibig nyo sabihin. Si Tautua, yung playing time niya magdedepende kung magde-deliver siya o hindi. Kapag maganda nilaro ni Tautua, syempre mas mahaba playing time niya. Kaya sa tingin ko ganyan ang mangyayari dito na kung maganda ang nilalaro nitong si Tautua ay hindi siya matitrade. Pero lately napansin nga natin na hindi talaga ito consistent. At marami nagsasabi na ito'y dapat nang i-trade. At ang isa sa magandang pwedeng makuha ng San Miguel ay si James Laput. Siyempre, ito si Laput, center ng Magnolia yan. So, ano ang pwedeng mangyari dito? Baka si Laput mapunta sa San Miguel Beer at itong si Tautua ang dalhin dito sa Magnolia Chicken Templados. Siyempre, kinakailangan ng isa pang team para mabuo yung trade dahil hindi po pwedeng diretsahan na ibigay ng San Miguel itong si Tautua dito sa Magnolia dahil mag-sister team sila. Kung ano man ang mangyari, sa tingin ko, itong San Miguel Beer ay nangangailangan talaga ng isang big man at parang yan din ang sinasabi ng management. Ngayon, ang tanong na lang ay kung papayag ang Magnolia na ibigay ito si James Laput dito sa San Miguel Beer. Well, actually, wala yan sa Magnolia. Ang magdidesisyon yan ay management. Pero sa ngayon kasi ang SMB, maraming tinitignan na options dyan. Isa na nga itong si James Laput. Hindi natin magagarantiyan na iyan ay mangyayari dahil syempre maraming pwedeng pagbabago. Pero bukod dito kay Laput, alam natin si Troy Rosario, tinitignan din nila. Pero si Rosario ay hindi talagang center. Si Rosario ay isang stretch 4. Ito si Isaac ko, pwedeng center. Yun nga lang, ang laro din ito ay sa labas. Kaya abangan natin kung ano mangyayari dito. Itong si Sydney Onmubere ay maganda ang pinakita dito sa huling game niya sa Barangay Ginebra. At maraming mga teams ang nag-express ng interest dito. Dahil sa tingin nga nila, itong nilaro ni Onmubere nung huli ay isang patunay na kapag bibigyan siya ng playing time, ay makapagde-deliver. Katulad ng paulit-ulit na natin sinasabi, itong si Onmubere ay starter dati yan dito sa Northport Batangier. At ang ganda na nilalaro niya pero nabangko nung na-trade sa Ginebra. At dahil dito, hindi na nakagugulat kung ang isang team katulad ng TNT Tropa ay magka-interes dito kay Sydney Onmubere, pati na itong NLEX Road Warriors. Itong NLEX in particular, nangangailangan sila ng isang power forward o di kaya center dahil nga nawala si Brandon Rosser dyan. At sa tingin ko, magiging magandang addition sa lineup nila itong si Onmubere kung sakasakali. Ngayon, ang tanong dito ay kung papayag ang Ginebra na i-trade itong si Onmubere dito sa NLEX Road Warriors. Ang tanong naman kaya ay sino pwedeng kapalit? Well, sa tingin ko, ang isang pwedeng ipalit dyan ay itong si Anthony Semerad. Dahil si Semerad ay pwedeng maglaro ng small forward dito sa Barangay Ginebra o di kaya power forward ka-alternate ni Jamie Malonzo. At isa pa, itong si Anthony Semerad ay merong 3-point shot at mahusay na defender. Alam natin, very physical si Anthony maglaro kaya nga madalas nakababanggaan yan si Calvin Abueva. Ngayon kung sakasakali, ito naman Onmubere for Semerad trade ay magiging patas naman. Dahil si Onmubere, meron din yung outside shot, meron din inside game at yan ang hinahanap ng NLEX Road Warriors ngayon. Kaya sa tingin ko magiging magandang addition sa lineup nila to kung sakasakali. Ngayon, itong NLEX Road Warriors, makikita natin na gagawin na lahat para mag-improve. Pero ang Ginebra ganun din dahil nangangailangan din sila ng mga players na fit dito sa sistema ni Coach Tim Cone. Hindi naman magiging problema kung mag-trade ang SMC at MVP Group. Nakita na natin nangyari yan before. At kung ito yung mangyari ngayon, hindi na ito nakagugulat at magiging patas naman. Ayon sa mga insiders at mga observers ng PBA, formality na lamang ang pagde-declare nitong si Justin Baltasar sa darating na draft. At ang dahilan nito ay mukhang sigurado na ang Converge Fiber XS na makukuha yung number 1 pick. At alam naman nating lahat na itong si Baltasar dito gustong maglaro sa Converge dahil nga sa kaugnayan niya dito kay Governor Delta Pineda. Sa ngayon masasabi natin na itong Converge Fiber Xers, nagtatank man sila o hindi, ay malamang na makuha na yung number 1 pick mula dito sa Terra Firma at Blackwater na usually siyang nakakakuha nito. At kapag yan ay nangyari, asahan natin na ito si Baltasar ay magdedeklara na para dito sa draft. Sabihin man natin na medyo hindi maganda yung ginawa ng Converge para makuha itong si Baltasar. Ang sasabihin naman ng iba, at least mas okay na yung ginagawa ng Converge kaysa naman dito sa mga lopsided trades na ginagawa ng SMC at ng MVP Group.
Kung ano pa man, kung babaguhin man ng PBA ang rules dito sa draft dahil sa ginawa ng Converge, the point is, makukuha nila malamang itong si Baltasar. At kapag nakuha nila si Baltasar, magandang tandem sila ni Justin Arana at sigurado na magiging competitive na yung kanilang lineup. Ang kinakailangan na lamang ay magdagdag sila ng mga additional players para mabuo yung kanilang lineup at masabi natin na maging mas malakas para sa darating na season. Siyempre, kahit meron kang Baltasar at Arana, kinakailangan ng additional players para maging mas competitive ang Converge dahil nakita naman natin ang lineup nitong San Miguel, Ginebra at ng TNT Tropang Giga. Pati Magnolia nagpapalakas na rin. Sa ngayon, itong Converge, siyempre wala pang sasabihin dyan at maski yung kampo ni Baltasar, man ang binabanggit tungkol sa pagpapadraft niya. Pero sa tingin ng karamihan, ito talaga ay i-declare na niya eventually. At kapag yan ay nangyari, asahan na natin na meron pa mga ibang players na susunod na sasali na rin sa PBA draft. Tatanggalin na nga ba ng PBA itong height limit dito sa mga imports sa Commissioner's Cup at Governor's Cup? Itong height limit ay hindi na bago. Actually kung titignan ninyo mula noong 1980s pa, o siguro baka mas maaga pa, baka simula nung nag-umpisa ang PBA ay meron na talagang height limit ang mga imports. Pero sa tingin ng mga observers ngayon, mukhang panahon na talaga para ito ay alisin. Kung kayo ay matagal na sumusubaybay sa PBA, matatandaan ninyo na merong mga conferences na pinapayagan nila yung unlimited height sa mga imports. At sa tingin ng karamihan, ito ay makatutulong dito sa liga. At hindi nga nila maisip kung bakit pa ito ay implemented in the first place dahil PBA lang yata ang professional league na merong height limit na ini-impose sa mga imports. Dahil kung titignan naman natin yung mga local players, kaya naman nila makipagsabayan doon sa mga malalaking imports na naglalaro ngayon. Ang sabi ng iba, ginagawa yan para ma-distinguish yung Commissioner's Cup sa Governor's Cup. Pero para medyo mababaw na dahilan yan dahil nakita naman natin na kapag inaalis yung height limit ay nagiging maganda ang competition. Dahil syempre, yung mga teams na walang center ay nagkakaroon ng big man na pwedeng ipantapat sa mga powerhouse. Nakita natin ang nangyari sa Phoenix ng Commissioner's Cup. Nung nakuha nila itong si Jonathan Williams, ang ganda ng naging laro nila at nakaabot pa nga sila dito sa semifinals. Ganyan din ang mangyayari kapag yung mga ibang teams katulad ng for example Terra Firma, itong Blackwater, NLEX ay nakakuha ng mga center ay magkakaroon na sila ng legitimate chance na manalo o humarap. Kontra dito sa mga teams katulad ng Ginebra, SMB, TNT, Magnolia na ang lalaki ng mga players. At isa pa doon sa mga gilas natin katulad nila Junmar Fajardo, dito kila Japet Aguilar na naglalaro dyan, makatutulong yung makaharap nila yung malalaking import para masanay sila dahil sa international competition. Iyan ang haharapin nila. Shout out kay Joseph Pineda, Donel Santiago, kay Jason Mendoza, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, JJ Sibu, Alexis Teterala, Kuya Mike TV, Luis Alon. Pinabati din natin si John Ray Marquezuela, Michael D., John Mark Cantos, Romeo Conchada, Jonald Malyari, Katsakino Dukusin, Ronald Perposidad, Rico Olarte, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, OG Len Gio Gia Santillana at Tagle family, Jonel Alagon, si Salino Valles family, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Enju at ang iba pa nating mga taga-subaybay.